Palakpakan at anyayahan natin ang bughaw na boksingero mula sa Thailand, Yao Peiya. 他10岁练拳，11岁便手登擂台，纵横拳坛10余年，身经百战。WBC 泰拳超级中量级冠军，泰国 PAT 超级中量级冠军，他就是来自泰国的猛虎耀培亚。 สวัสดีครับผมยอดยักษ์12พี่น้องครับ 亚洲格斗强国孕育了一个又一个新生代的王者，腿脚灵活，进攻快速，坚如不足的重拳，加上快如闪电的扫腿，令对手胆寒。耀培亚已在俄美传奇2战2胜，包括一招制敌，打败俄罗斯实力名将尤金。此次泰国猛虎又将为我们带来怎样的精彩对决？ Kaharap ang isang makapangyarihang mandirigma, ang susunod ay napakalakas din. Ang pulang manlalaro na susunod na lilitaw, taga-Russia siya, ay ang nagwagi ng Russian Championship Gold Belt. Halika at pagsilbihan ka sa susunod, ang showdown sa pagitan ng mga hari at mga hari. Palakpakan natin, anyayahan ang pulang manlalaro, mga manlalaro mula sa Russia, Magomedov. 54战41胜，23次 KO 对手，俄美传奇3战全胜，他更是俄罗斯冠军金腰带的拥有者。 Здравствуйте, меня зовут Магомедов Магомед. Я приехал из России. 有一种战斗叫洒脱自如，有一种胜利叫气势如虹。刚猛骁勇的激战风格是俄罗斯拳手一贯的搏击标签。 У меня нет цели стать лучшим или завоевать какой-либо пояс. Я просто наслаждаюсь процессом. 面对强敌，胜利并没有成为马格梅多夫刻意追求的结果。当他享受比赛的时候，或许胜利便会悄悄降临。一起享受战斗吧！ Kumusta, mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend ng Sichuan Satellite League. Nandito kami ngayon sa Emission Stadium. Ang pangalan ko ay Tony. Ako si Dongjiang Tao. Ang pulang manlalaro ay si Magomedov mula sa Russia. Ang player sa blue side ay si Yao Peiya mula sa Thailand. Ang dalawang manlalaro ay medyo pamilyar sa isa't isa sa Emi Legend Ring. At lahat sila ay napakataas na antas ng mga manlalaro. Ang isang Yao Peiya ay ang Thailampini Super Welterweight Champion. Ito ay kasama ng ating sikat na Thai boxing champion na si Sitichai. Ang mga guro ay nagmula sa parehong paaralan. Si Magomedov sa pulang bahagi ay mula sa Russia. Siya ang nagwagi ng Group A ng Russian Championship. At sa entablado ng Emi Legend.
Makamit ang isang magandang resulta ng kumpletong tagumpay, laging isang napakahusay na pagganap, mabuti. Sunod-sunod na suntok ang tumama kay Yao Pia. Ang isa ay European kickboxing style. Ang isa ay purong Muay Thai style. Ano ang pagkakaiba ng dalawang paraan ng paglalaro na ito? Ang ibig mo bang sabihin ay pag-atake at pagtagumpayan? Kumpara sa mga manlalarong Thai, posibleng pag-abandona sa kanyang panloob na pagyakap at pagtama ng siko na pamamaraan. Siguro para sa kanyang buong teknikal na sistema, gumawa ng ilang mga paghihigpit. Pero kilala natin ang mga Muay Thai fighters. Maraming mga manlalaro ng Muay Thai ang may mga alalahanin tungkol sa proseso ng mga libreng kompetisyon sa pakikipaglaban. Gumawa lang ng kaunting pagsasaayos. Lahat sila ay maaaring gumanap sa isang napakahusay na antas. Ngunit ang panuntunang ito sa kickboxing, ganitong estilo, mayroong higit pang mga kinakailangan para sa mga kasanayan sa boxing. Tingnan natin si Magomedov. Tuloy-tuloy itong kombinasyon ng mga suntok. Pindutin ang Yao Pia. Magomedov ito, napakatagos ng kanyang mga suntok. Sa kapangyarihan ng katawan na ito, gamitin ang suntok na ito para maging mas malakas. Ngayon lang Magomedov, tinalo ng 2 suntok si Yao Pia. Nanghihina ang mga binti ko. Ang detalyeng ito, isang napakalinaw na kabog. Sa tingin ko bilang isang Yao Pia, naglalaro ka bilang isang tipikal na estilong Thai. Dapat mong panatilihin ang iyong distansya at lumaban ng paisa-isa. Mataas na kalidad ng pagkilos tulad nito. Huwag kang sumama kay Magomedov. Gawin ang ganitong uri ng mid to close range boxing attack. Isa siyang kickboxing style fighter. Sumuray-suray ng husto. Ito ang isang Magomedov ngayon lamang. Isang napakatumpak na backhand straight na suntok. Talunin ang Yao Pia. Ilang hakbang paatras. Ngunit marahil ay si Magomedov. Masyadong excited. Pagkatapos at ang dragon gilid ng mataas na swipe card. Tuloy-tuloy na suntok. Medyo malakas ang kakayahan ni Yao Pia na labanan ang malalaking puwersa. Midsection sweep kick. Sa unang laro, hindi ipinakita ni Yao Pia ang ganitong uri ng pagganap. Mid-sweep kick at ang mga bentahe ng isang solong gitnang distansya, tuwid na suntok. Sa halip, tinamaan siya ng sunod-sunod na suntok ni Magomedov sa sulok ng lubid. Ngayon ay hindi pa rin lumilingon si Yao Pia. Mag-fist fight tayo kay Magomedov. Magsisimula na ang ikalawang laro. Unang round pa lang, may slow motion playback sa gitna, nagbigay ng espesyal na epekto, direktang itinumba gamit ang likod na kamay. Tingnan mo itong Yao Pia, tila ang mga kasanayan sa boxing ni Magomedov, pag-atake ng walang anumang kahulugan ng pagtatanggol. Sa katunayan, sa nakaraang laro, Yao Pia, siya rin ay isang napakahusay na manlalaro, baka pinatay siya ni Magomedov. Sa tingin ko Magomedov, dapat itong nakatutok sa estilo ng paglalaro ni Yao Pia. Gumawa ng ilang nakatarget na taktikal na kaayusan. Bukod dito, ang diskarteng boxing ni Magomedov mismo. Ang kalamangan ay halata. Isa pang knockdown. Sa tingin ko, 2 beses sa isang hilera. Wala na, Yao Pia. Nakaka-excite ang larong ito. Larong ito, 46 segundo ng ikalawang laro sa pulang bahagi. UAE panalo. The winner is Red Corner! Congratulations! Ang papasok na ay, ito ang aming 67 kilo free fighting super battle. Susunod, palakpakan natin ang asul na boksingero, talentadong boksingero mula sa Netherlands. Juris Miley. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. 作为欧洲自由搏击的最强国度，荷兰曾诞生安迪·斯瓦、阿尔伯特·克鲁斯、里罗阿内等中国人无解英武巨星。今晚来自荷兰的体育少王尤里斯·内马尔将上端中国内地，这是近期以来选手中的佼佼者。尤里斯保持着47场42胜1败的战绩，那次赛事冠军头衔战无不胜。 Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spit? So spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness.
a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up 出拳 and 血 make a 溅， statement. 势 I don't 如 ever 一 slow 拳， up, 条 no 件 I 冲 don't 刺， take shit. 南 I 方 got 蓝 no 星。 love 大家好， for 我 the 叫王源 fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love 拳台上去血脉纷争， and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. In my head, it's a lot of spread. I'll be great one day, going off to my next. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it, take it off, taking off. You know I gotta make it. I'm second everything for shit. I'm practice in my mind. It gets me taxed. I'm chasing a dream. I never several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hello sa lahat, maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Meet. Emi Alamat, nandito kami ngayon sa Emission Stadium. Ako si Tony, ako si Dong Jiantao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 67 kilo. Libreng fighting rules super battle red side player. Wang Yuangli iya asul na manlalaro. Si Eunice ay mula sa Netherlands. Ang magkabilang panig ay mga batang manlalaro. Ang isa ay 18 taong gulang at ang isa ay 20 taong gulang. Ngunit nakikita natin na bagaman ang Dutch player ay 18 taong gulang lamang. Sa mga tuntunin ng edad, si Wang Yuangli ay 2 taong mas bata. Ngunit ang record ay mayroon ng ganitong uri ng karanasan sa 17 laro. At 46 sa kanila ang nanalo. Kaya nakita na lang namin na pagkatapos magsama ang dalawang panig, dalawang magkaharap, medyo malakas ang suntok ni Eunice. At ang anggulo ng pagtama ay napakatumpak. Nais niyang pumunta sa China at manalo ng mga kampyonato sa lahat ng antas. Napaka-ambisyosong manlalaro. Tingnan natin ang impormasyon ni Wang Yuangli. Ikatlong pwesto sa National Muay Thai Championship. Third runner-up sa Muay Thai sa Asian Beach Games. Runner-up sa National Kickboxing Competition. Basta manood tayo. Sa paghusga mula sa frame ng yakap ni Wang Yuangli, mas hilig sa Muay Thai. Saglit lang umiwas ang isang ito. Naghiwalay sandali. Isang napakalamig na suntok mula sa asul na manlalarong ito. May hint ng kamao sa harap na kamay. Medyo matalas. Kapag tinitignan natin ang kasukasuan ng tuhod, ginagamit natin ang kamay sa harap upang masuntok. Pindutin ang ulo at tiyan. Tumalikod at tumalikod. Pero hindi ko alam ang distansya. Hindi maganda ang pakikitungo sa akin. Sa oras na ito alam natin na dapat hawakan ni Wang Yuangli ang kanyang kanang kamay ng mas mataas. Dahil ngayon lang kami nakakita ng ilang suntukan. Pag-indayog ng kaliwang kamay ni Eunice. Patuloy na nagdudulot ng malaking pinsala kay Wang Yuangli. Tumingin sa harap na kamay at gamitin ang kamao sa counter-attack. Kung tutuusin, ang referee talaga gumaganap ng napakahalagang papel.
Ang isa pang titulo niya bilang referee ay King of the Ring. Siya ang hari sa arena na ito. Hari ng Sing Sing. Kinokontrol ang kaguluhan ng laro at ang kaligtasan ng mga atleta. Kaya sinasabi namin, ang linesman ang may pananagutan sa pagmamarka. Ngunit ang pangkalahatang sitwasyon sa larangan ay, nasa referee pa rin sa field kung saan ang huling say. Dahil siya ang pinakamalapit sa mga atleta. Siya ang mas nakakaalam kung ano ang isang nangyayari. Magsisimula na ang ikalawang laro. Sa simula ng unang laro, ang dalawang panig ay nag-away ng husto. Nakaugalian na ng magsagawa ng ilang rounds ng mga sunod-sunod na nakakapanabik na suntok. Ngunit pagkatapos ng ikalawang laro, habang nagsisimulang tumunog ang referee, sa itaas ay isa pang round ng mabangis na pag-atake sa boxing, tapos nagtatapos sa mutual hugs. Asul na manlalaro. Sa katunayan, sinabi rin niya, sabi ko, ano ang nararamdaman mo sa China? Sinabi niya na ang China ay napakahusay. Lalo raw niyang naramdaman na napakagwapo ng mga lalaking insik. Gustong makipagkumpetensya sa mga manlalarong Chino. Ang gwapo-gwapo yata naming mga Chinese. Kaya lahat tayo may tiwala. Sa mata nating mga Oriental, parang mga taga-kanluran, mas gumwapo. Marahil ito ay dalawang magkaibang aesthetics. Tingnan natin ang asul na manlalaro. Ang lakas ng pagsabog ng aksyon na ito ay medyo malakas. Ngunit sa pagbabalik tanaw sa pagkakasala ni Wang Yuanli, pagpapatuloy at pagtitiyaga, bukod dito, ang kombinasyon ng mga kamao at binti ay medyo makinis. Napakalinaw ng pag-atake ni Wang Yuanli na may mga suntok at sipa, at iniisip ko ng personal mula sa aking pananaw ngayon. Kamukha ni Wang Yuanli ang lapad ng kanyang pakpak at mga binti. Obvious naman na marami siyang advantage sa mga kalaban niya. Kaya sa oras na ito, sa tingin ko ay nasa tamang landas si Wang Yuanli. At mas dapat gamitin ang mga sweep kicks. At dahil ang kanyang taas at lapad ng pakpak ay medyo nangingibabaw, ito ay isang magandang taktika para sa kanya upang mapanatili ang ganoong mid to long distance. Ito ay dapat na nakabatay sa proporsyon ng katawan ng dalawang tao. Dapat gamitin ni Wang Yuanli ang gayong taktika. Ngunit ang kanyang partikular na teknikal na estilo at taktikal na kaayusan, dapat din itong iakma ayon sa aktwal na sitwasyon. Muli, matindi pa rin ang laban. Napaka-bayolente ng Yaonis na yon tuwing papasok. May napakahusay na counter-attack sa kaliwang kamay. Maganda. Dalawang low sweep ang nabigong tumama kay Wang Yuanli. Umakyat si Wang Yuanli at gumawa ng ilang kombinasyon ng mga suntok. Kaya kung titingnan mo ang teknikal na palitan ng kalaban ng ganitong uri ng sipa, nangunguna pa rin si Wang Yuanli sa bawat pagkakataon dahil sa backdash at counterattack ni Wang Yuanli. Ang pagbaril ay napakatumpak, kaya sa oras na ito sa tingin ko ay dapat na si Wang Yuanli. Lumalaban ako hanggang ngayon dahil alam ko ang husay sa boxing ng kalaban. Baka nag-aaway ka sa sarili mo. Hindi ko sinasamantala ang sarili ko, kaya dapat mong panatilihin ang iyong distansya sa oras na ito. Gumawa ng ilang mga pagpapabuti at depensa sa legwork. Wow, napakadelikado ng whip punch. Napakalakas ng kapangyarihan ng pagtalikod at paghampas. Ngunit mahirap lang itong ayusin, dahil ang amplitude ay medyo malaki. Madali lang magtago ang kalaban. Lumingon pa. Okay, ngayon magsisimula na ang ikatlong round ng laban sa pagitan ng dalawang panig. Ang huling round, napanatili ng dalawang panig ang napakatinding ritmo sa unang dalawang round. Ito ay isang napakamatinding labanan, at ang dalas ng magkabilang panig ay napakataas.
Ito ay susubok sa physical fitness ng magkabilang panig. Nang makita ko ang ikatlong round, mapapanatili pa ba natin ang ganoong estado? Nangangailangan ng physical fitness at mental adjustment. Tingnan natin kung kailan tayo nag-aaway ngayon. Napakaganda ng pag-iling ni Eunice. Pagkatapos ay agad na gumanti ng pag-atake sa harap ng kamay. Kaya't dapat gumana ng higit si Wang Yuangli sa kanyang mga binti. Sa madaling salita, pagkatapos maglaban ang dalawang panig, magdagdag ng isa at paghiwalayin ang sandali. Maghiwalay. Sa oras na ito, ang gantahan ng iyong sariling mga puntos ay magiging mas malinaw. Sa katunayan, kung sasabihin natin, ang pananaw ng isang manonood at ang pananaw ng isang baguhan sa boxing, iba pa rin, kasi minsan nagboxing giveaway din ako. Alamin ang ilang simpleng diskarte sa boxing. Ipinaliwanag lang na sumuntok si Wang Yuangli. Pagkatapos ay kinuha agad ng kalaban ang neutral na makina. Sa kanyang kaloob-looban, karaniwan kong sinasabi ito kapag nag-aaral ako. Pagkatapos ng pagsuntok, dapat mong bawiin kaagad ang iyong suntok. Ito ay isang teknikal na ugali. Patunayan mo yan kapag tumama ang kalaban. Mula sa pananaw ng pag-atake, kumpara kay Wang Yuangli, mas mayaman, kaunti pa. Malalaman mo ang uri ng pagkakataon ni Wang Yuangli. Sa katunayan, hindi dapat gumawa ng anuman si Wang Yuangli sa kanyang kalaban sa oras na ito. Kahit na kapag nag-away tayo. Sa ngayon, hindi pa ako nakakaranas ng ganoong kabigat na suntok mula sa aking kalaban. Hindi halatang talunan, ngunit kailangan mong manalo sa laro. Kailangan ko pang atakihin ang mga binti ko. Ito ang ilang mga leg counterattacks o combo. Okay, napakagandang pagbabalik. Bukod dito, ang mahinang suntok ni Wang Yuangli ngayon, ang buong mukha ay sumusunod sa katotohanan. Isang estado ng konsentrasyon. Pero sa point of view ko talaga. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng napakabigat na suntok, kapag ang iyong mukha ay sumusunod sa katotohanan, ito ay talagang isang medyo mabigat na patak. Tingnan natin. Sa buong tatlong round, naglalaban ang dalawang panig. Mukhang mas tumpak ang kahinaan ni Eunice sa boxing. Ngunit sa pangkalahatan, kontrolado ni Wang Yuangli ang kanyang legwork. Kasama ang sari-saring teknolohiya na ginamit, ito ay mas mahusay kaysa kay Eunice, mas mayaman. Ang physical fitness ng magkabilang partido ay mabilis na bumababa ngayon. Alam natin na ngayon kapag matindi ang pagbaba. Kapag ang magkabilang panig ay sumuntok o sumipa, ang buong katawan ay usad ng bahagya. Madaling maging sanhi ng pagbangga ng katawan ng magkabilang panig sa isa't isa. Magandang wakas. Sino ang dalawang boksingero? Kaya mo bang manalo sa larong ito? Ang referee isa ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang referee dalawa ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang referee tatlo ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang referee ay nagkakaisang nagdesisyon sa laban na ito. Lan Fangsheng. Ang susunod naming iaalok sa iyo ay isang napakalaking labanan sa kategoryang 70 kilo. Well, una sa lahat, ang unang contestant na ito ay maraming background. Tingnan muna natin ang kanyang record. Nagkaroon siya ng 52 panalo sa 53 laro at isang laro lang ang natalo. Halika sa aming ring ngayon. Maaari ba niyang ipagpatuloy ang pagsulat ng hindi natatalo na mito? Pumalakpak tayo sa susunod. Pakilabas itong asul na boksingero. Mula sa Afghanistan. Atik. Boksingero na ito ay isang batang manlalaban mula sa China, 18 taong gulang lamang ngayong taon. Minsan siyang nanalo sa China Professional Boxer Ranking Tournament, champion ng 70 kilo category trials. Ang kakayahang pumasok sa singsing na ito ngayon,
Matugunan ang hamon ng veterano, ang aming mga manlalarong Chino, may pag-asa bang manalo? Abangan natin. Inaanyayahan ang palakpakan sa mga red side player. Chinese young player na si Su Ziyong. Maligayang pagdating sa mga kaibigan. Hiyay na siya kapwa. Crochet. Tignan. Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Me Emi Legend. Nandito kami ngayon sa Emission War Stadium. Ako si Tony, ako si Dong Jiangtao. Ang larong ito ay isang super battle ng 70 kilo free fighting rules. Red side player na si Su Ziyong. Ang manlalaro sa asul na koponan ay si Atik mula sa Afghanistan. Magsisimula na ang unang laro sa pagitan ng dalawang panig. Malinaw nating nakikita mula sa taas na ang mga manlalaro ng Afghan ay may napakalinaw na kalamangan sa taas. Ngayon lang, sinabi sa akin ni Teacher Dong Jiangtao na ito ay tinatawag na fighting nation. Mula sa Afghanistan, isang manlalaro mula sa isang bansang may digmaan. Kaya't maaari nating isipin ang karanasan ng profesional na manlalaro na ito. Gaano kahirap ito? Ano ang nangyayari sa sipa na ito? Iyon ay kapag ang asul na manlalaro ay nagsimulang magwalis ng mataas. Unstable ang forward impulse ng kalaban at natumba siya. Nakikita namin na ang teknolohiya ng Atik ay malinaw na medyo magaspang. Ngunit sa katunayan, ang pisikal na kondisyon, taas at lapad ng pakpak ay, ang buong bagay ay mukhang mas malaki kaysa kay Su Ziyong. Ang magkabilang panig ay naglalaro ng 70. Mukhang dapat ay bumaba ng husto si Atik bago ang kompetisyon. Si Atik ay mas mukhang isang 75 kilo na atleta. Ngayon ay binabalaan siya ng referee na huwag gawin itong negatibong yakap. Sinasara ni Su Ziyong ang distansya. Sinusubukang gumawa ng ilang mid-range na pag-atake. Pero nung nasa loob na, niyakap lang ni Atik, itong malapit na tao, naglalaman. Ito ay isang napakalinaw na backhand straight na suntok. Ang kasalukuyang taktikal na pag-aayos ni Su Ziyong ay medyo malinaw. Mas matangkad ka lang sa akin. Gusto ko lang pumasok. Pagkatapos kong pumasok na nakahawak ang ulo ko, ipinagtanggol ko ang sarili ko. Gumawa ng ilang hit na makikinabang sa akin sa ganitong distansya. Pero nung nasa loob na, Atik itong fixed hug. Hayaan ang malapit na kasanayan sa boxing ni Su Ziyong. Kabilang ang mga pag-atake sa binti. Hindi maaaring ganap na ibigay. Sobrang lakas pagkatapos magwalis at magsipa. Isang pagkilos ng pagkawala ng balanse. Magsisimula na ang second team game. Matapos isara ni Su Ziyong ang distansya at pumasok. Ang oras upang kumilos ay dapat na mas maaga. Kung hindi, sa sandaling mas malapit ka. Ang gusot ni Atik. Tingnan mo, isa pang yakap. Walang paraan para magpatuloy si Su Ziyong. Mga follow-up na combo ng ilang aksyon. Ilang beses nang binalaan, huwag hayaan ang negativity kumapit sa iyo. Niyakap ka ni Atik ng sobra. Ang taktika ni Atik ay humiwalay. Kapag sumulong ka, ang counter-attack na ito ay nagsasangkot ng mga jab sa harap na kamay at tuwid na suntok gamit ang likod na kamay. Sabay loob, pumasok ka at yakapin mo ako agad. Ganyan ang taktika ng pag-atake ng tuhod.
Ang ganitong uri ng mababang pag-swipe na nagdudulot ng pagkahulog ay itinuturing na isang matinding suntok. Isang pagkilos ng pagkawala ng balanse. Hindi ito kasama sa pamantayan sa paghusga. Tingnan ang panunupil ni Suzyong. Maging mas aktibo at maagap. At mas mabilis na sumulong. Gayunpaman, hindi siya nakakuha ng anumang mga pakinabang sa proseso ng pagsulong. Magiging matapang pa rin. Patuloy sa pagpedal si Atik. Ano ang interference sa straight line na paggalaw ng front hand jab? Hayaan siyang makita ito ng 2 beses. Ito ay 2 magkasunod na low sweep. Ang pagkakasala ni Suzyong ay masyadong direkta. Bagamat sumulong at isara ang distansya, tama ang tactical arrangement na ito. Ngunit dapat mong subukan ang higit pang mga pamamaraan sa proseso ng pagpasok. Hindi ka maaaring gumamit ng anumang puwersa. Pagkatapos ito ay pag-atake, 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 pag-atake muli. Nilampasan ang interference ng mga straight na suntok ni Atik. Napaka-flexible ng pag-iwas ni Atik kanina. O baka kailangang gumawa ng ilang hakbang si Suzyong. May umuusad at paurong, may nakakalito sa kalaban. Pagsasaayos ng bilis, napakadelikado ng tuhod na ito. Knee strike again, fixed knee strike. Ang isa ay ang pag-urong upang lumikha ng distansya. Ang isa ay kailangang sumiksik at tamaan ng buong lakas. Ngunit sa sandaling makarating ang 2 panig sa ganitong malapit na distansya, magkakaroon ng sobrang gusot sa pagitan ng 2 katawan. Kaya tinitingnan namin ang laro ngayon. Ang labanan ay hindi partikular na matindi. Medyo nag-aalala ako tungkol kay Suzyong sa larong ito. Siya ay palaging napakamayabang. Pasulong lang, tapos panay jabs lang ang kalaban. Bagamat umuusad ang kabilang partido, bagamat umaatras ang kalaban. Ngunit sa proseso ng pagburong, patuloy na jab at sipain ang output. Pangatlong larong mapagpasyang laro. Umaatras pa rin si Atik. Patuloy na panghihimasok mula sa mga tuwid na suntok. Si Suzyong ay napakadirekta, simple at magaspang sa kanyang pag-atake ng pagpapaikli ng distansya. Hindi matalinong maglaro ng ganito. Bagamat tiningnan ni Suzyong ang nakakasakit na sitwasyong ito, siya ay medyo matapang at masipag. Ngunit sa tingin ko ang ilang mga pagbabago ay dapat gawin sa mga pamamaraan. Hindi naman ganoon katamis ang lasa, di ba? Binigyan ba siya ng kanyang coaching team ng anumang patnubay sa round na ito? Hindi siya dapat payagang magpatuloy sa tuwid na linyang ito. Dumiretso pasulong. Sa tingin ko, dapat gumawa ng ilang hakbang si Suzyong upang gawin ang ilang mga pare-pareho pabalik-balik sa malayo, ilang mga feints. Hayaang humusga itong si Atik. Gumawa ng ilang problema para sa kanya. Pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon sa oras na ito. Gumawa ng ilang aksyon na output, o kapag umaatake ka, gumawa ng ilang aksyon. Gumawa ng ilang mga peking galaw upang makagambala, tapos atakihin ulit. Sa tingin ko magtatagal ito. Si Suzyong na ito ay sumenyas. Ang Atik ay may mahigit 10 sunod-sunod na record. Ngunit ito ay gumagana sa bawat oras. At ang estilo ng paglalaro ni Suzyong, magiging interesado rin sila sa kanilang sariling pisikal na fitness. Ang pagkonsumo ay napakalaki. Hayaan mong tamaan ka ng kalaban mo ng ganito. Ang iyong pamamaraan ay ganoon kasimple. Ito lang ang paraan ko para harapin ka. Napakasimple din. Nagtitipid ako ng effort. Pagkatapos, tingnan natin ang pagkakasala ni Atik ngayon. Parang mas at mas komportable. At may control. Hindi nakakahiya gaya ng una at ikalawang laro. Nakaka-stress kaya. Sa oras na ito, pabilis ng pabilis ang paglalaro ni Atik. Nanood ako pagkatapos ng 4 na suntok. Halatang alam, gustong lumaban ni Suzyong. Ayusin kaagad ang distansyang ito. Panay ang suntok at suntok sa tuhod ni Atik habang umaatras. Kapuri-puri ang katapangan ni Suzyong.
Huwag isipin ang iyong sarili bilang isang buhay na target para sa pagsulong. Hindi mo alam. Ano ang masasabi ko? Nag-aalala talaga ako para sa kanya, ang kanyang, at sinabi mo ba, kung ang pagkakasala ay diretsyo at walang pagbabago, gusto kong umatake ka ng mas magaspang at marahas. Matapos makaranas si Atik ng iba't ibang panghihimasok mula sa kanyang mga kalaban, napasok sa iyong pagkakasala, at medyo monotonous. Isang suntok at sipalang ang atake. Napakamura. Ng mga hurado para sa kompetisyong ito. Ang referee no isa ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang referee no 2 ay nakakuha ng 28 tandang bawas 30. Ang referee no 3 ay nakakuha ng 27 tandang bawas 30. Ang lahat ng mga referee sa laban na ito ay nagkakaisang nagpasya. Lan Fangsheng,